Kailangan nating bullseye ang mga pag-atake ng terorista. Ay naging pangunahing alalahanin ng bansa. Ang presidente ay darating sa madaling panahon upang tugunan ng bansa tungkol sa tugon ng pamahalaan. Ang maalamat na sniper si Bullseye ay ang trump card ng Amerika laban sa terorismo. Siya ang simbolo ng ating pag-asa. Simbolong naglaho ilang taon na ang nakalipas. Bullseye, kung nakikinig ka, pakiusap, bumalik ka sa amin. Kailangan ka namin ngayon higit kailanman. Uy, umatras ka. Bawal ang walang tirahan. Uy, chill lang pare. Uhaw ako. Narinig ko nagbibigay kayo ng libreng inumin sa mga manonood dito. Ikaw si Jake Ryan, ang panganay na anak ng Ministro ng Depensa. Dati. Paano naging kamag-anak ng pamilyang Ryan ang lasinggerong ito? Ayon sa chismis, nagpakamatay ang kanyang asawa dahil inabuso niya ito, kaya pinalaya siya ng kanyang ama. At ngayon, tingnan niyo siya. Walang kwentang tao. Anong tayo ng tao ito? Uy, bawal dito ang mga nang-aabuso sa asawa. Bumalik ka sa iyong basurahan bago pa kita pilitin. Paano kung ganito mga sundalo? Kung itatama ko ang batong ito sa lata ng soda, papasukin ninyo ako. Imposible yan mula sa ganitong layo. At tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka nga makatingin ng diretso. Sige. Papayagan ka naming mapahiya, pero kung mabigo ka, natiyak na mangyayari, pupunasan mo ang aming sapatos, narinig mo ba, puting basura. Wow, hindi tumingin. Sino ang ginagaya mo? Ang maalamat na sniper na si Bullseye. Ginawa niya yan, puta. Kunin mo ang update sa mga nasawi sa mga kamakailang insidente. Presidente, pasensya na pare, alisin namin siya agad dito. Mr. President, Ang mga walang tirahan ay maaari ring bumoto. hindi ba kayo sumasang-ayon? Papasukin siya. Ikaw si Jake, tama? Anak ng Ministro ng Depensa? Hindi ito ang buhay na dapat mong mabuhay. Tigilan mo na ang pagsayang ng sarili mo at magsimulang mag-ambag sa ating bansa. Mag-ambag? Mr. President, hindi ninyo ako kilala. Mag-on ka sa loob ng 10 minuto, Mr. President. Ito ang updated na datos para sa mga kamakailang pag-atake ng terorista. Buwisit! Daang-daan pang nasawi. Kailangan nating wakasan ito. Kahit anong paraan. Ang pagbagsak sa lider ng terorista ang tanging paraan para gawin ito, ngunit ang kaaway ay masyadong maingat. Wala sa ating mga sniper ang kayang... Bullseye. Siya ang pinakamahusay na sniper na nakita ng mundo at nag-iisang nag-alis ng isang buong organisasyon ng terorista. Sinubukan naming hanapin siya pero walang nakakaalam kung nasaan siya. Naglaho siya 3 taon na ang nakalilipas. Nang walang bakas, hanapin siya. Kailangan natin siya. Nagawa na niya yan dati. Kaya niya itong gawin muli. Nasaan ka, Bullseye? Bumuo ng isang assassination operation. Gusto kong maalis ang leader ng ISIS. Pumili ng mga pinakamahusay na ahente para mamuno. Mr. President, ako ang mamahala. Selina, alam kong ikaw ang pinakamahusay na ahente ng Delta Force natin. Pero pasensya na, mahal. Hindi ko kaya... Hindi kita ilalagay sa panganib. Mr. President, Tatay, maaari mong piliin na maging ahente imbes na maging anak ko, pero anak ka pa rin. hayaan mo akong gawin ito bilang pareho, tatay. Gusto kong maglingkod sa bansang ito, tulad ng ginawa ni Bullseye. Siya ang dahilan kung bakit ko pinili ang landas na ito. Please. Ilagay mo siya sa listahan. Salamat, tatay. Pero hindi mo ito gagawin mag-isa. Pipili ako ng pinakamahusay na sniper para suportahan ka. Mr. President, kung malaman ng kalaban ang operasyon, iminumungkahi ko si Miss Grant at ang kanyang partner ay pumasok ng undercover bilang mag-asawa. Kasal? Si Bullseye lang ang lalaking gusto kong pakasalan. Kahit hindi ko pa nakita ang mukha niya. Selina, pakinggan mo, wala kang dapat patunayan. Kung hindi ka komportable dito, Gagawin ko kung yun ang kinakailangan ng misyon.
Nakuha kita 900 yarda 8 o'clock. Libreng inumin para sa aking lihim na proteksyon. Isang magandang deal, Mr. President. Mga minamahal kong mamamayan, wawakasan natin ang gawaing ito ng terorismo. Ngunit upang magawa iyon, kailangan natin ng mas maraming bayani tulad ng maalamat na sniper na si Bullseye. Anong ginagawa mo? Mr. Jake, Ang ating bansa ay hindi nangangailangan ng dagdag na pasanin. Linisin mo ang sarili mo at magsimulang mag-ambag. Sorry pare. Jesus. Sniper, takpan ng presidente. ABM, bilis ng hangin, trempa. Patayin siya! Hindi natin alam kung nasaan siya, Presidente. Masyado siyang nakatago. Tanging isang taong may kakayahang tulad ni Bullseye Ang makakakita kung nasaan siya. Posisyon ng suspect ay natukoy na ng radar natin, Captain Ryan. Ligtas na. May pumigil ba sa bala? Galing iyon sa direksyong iyon. Siya ba? Mali ba ako sa kanya? Mr. President, ligtas na ang lugar. Tatay, nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Iniligtas ni Captain Ryan ang buhay ko. Salamat. Tungkulin ko po, sir. Pinakabatang SWAT captain, pinakamagaling na sniper kasunod ni Bullseye. Maswerte ang bansa natin na may bayani na tulad mo na nagpoprotekta sa atin. Salamat, Mr. President. Jake? Ano ang ginawa niya? Captain Ryan, ginulo ng pulubing ito ang talumpati ng presidente. Pinalaglag nila ang beer ko. Kailangan mo akong bilan ng bago, bro. Ako na ang bahala dito. Pasensya na, Jake. Kahit nakapatid kita, kailangan kong ipatupad ang batas. Ilalabas kita mamaya. Half-brothers. Paano naman ang pulubing yon nauugnay kay Captain Ryan? Mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ko, putang ina. Sobrang kahihiyan ka sa pamilya natin. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isang lasing na pulubi. Hindi ka na anak ko. Pinalayas mo ako 3 taon na ang nakalipas. Tandaan mo? Mr. Ryan, wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Wala kang pakialam sa ginagawa ko. Paanong nangahas kang sumagot sa akin ng ganyan? Huwag kang magalit kay Jake, tatay. Hindi niya kasalanan kung nasaan siya ngayon. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay sobra para sa kanya. Namatay ang asawa niya dahil hindi niya kayang tiisin ang asawang mapang-abuso at lasenggo. Huwag mo siyang piyansahan, Tio. Ikaw ang karangalan. At pag-asa ng aming pamilya. Iwanan mo ang pulubing ito kung gusto niyang mabulok sa basurahan. Magaling kang umarte, bro. Sana naniwala ako kung hindi mo pinatay ang asawa ko. Ako si Jake Ryan. Isang Amerikanong sniper, codename Bullseye. Dahil sa lihim ng aking misyon, ako ay naatasang. Maging isang undercover na alkoholiko. Alam ng asawa ko na hindi ito ang tunay na ako, pero hindi siya nagtanong. Lagi siyang nasa panig ko 3 taon na ang nakalipas, umuwi ako. matapos ang isang misyon. Doon ko siya nawala magpakailanman. Theodore... Papatayin ka ni Jake. Mas magaling ako kaysa sa walang kwenta kong kapatid. Bakit mas gugustuhin mong manatili sa inutil mong asawa kaysa sumuko sa akin, ha? Alam mong gusto mo ako! Ginawa niyang parang pagpapakamatay at kumalat ang chismis na si Jasmine ang may gawa dahil inabuso ko siya. Naniwala ang lahat. Natural lang na abusuhin ng alkoholiko ang kanyang asawa, lalo na kapag galing sa aking kapatid, ang gintong anak ng pamilya. Lumabas ka sa bahay ko. Hindi ko man lang naprotektahan ang asawa ko. Hindi ako karapat dapat tawaging bayani, kaya umalis ako sa hukbo. At naging tambay totoo, pagbabayad sala at pagbabalat kayo. Papatayin ko ang kapatid ko ng sarili ko. Para sa paghihiganti aking mahal. Pero bago iyon, kailangan kong tipunin ang ebidensya at ipamulat sa mundo. Kung gaano siya kasama. Sir, ang mga nasawi sa pag-atake ng terorista ay dumarami. Kailangan nating bilisan ang ating misyon.
Gusto ko ring labanan ang kalaban gaya ng gusto mo, Selena. Pero hindi tayo pwedeng magmadali dito ng walang sapat na paghahanda. Lalo na't kasama ka sa team. Tatay, Ginoong Presidente, ang kompetisyon para pumili ng pinakamahusay na sniper bilang partner ni Miss Grant ay naayos na. Ito ang listahan natin ng mga kandidato. Nag-aambag? Ginoong Presidente, hindi mo ako kilala. Selena, gusto kong magdagdag ka ng ibang tao sa pagsusulit para malaman kung siya ay kwalipikado bilang kandidato. walang karapat-dapat sa ating atensyon maliban kay Bullseye. Sino siya? Isang lalaking walang tirahan. Isang walang tirahan, ano? Maaaring siya ay isang walang kwenta. O isang nakatagong alamat. Hindi man lang ako napansin ha. Talaga bang walang tirahan ka? O nagpapanggap ka lang? Sa palagay ko, ang pagkuha ng kanyang pinakamahalagang bagay ay magbubunyag ng kanyang tunay na kakayahan. Okay lang sa akin kung gusto mong tumingin sa titi ko, miss. Pero kung hawakan mo ulit ang kwintas ko, babaliin ko ang pulso mo. Sino ang tumingin sa'yo ng bastos, manyak? Isara mo ang marumi mong bibig bago ko putulin ang mga itlog mo at ilagay sa bibig mo. Paano siya gumalaw ng mabilis? Pumasa ka ba sa shooting test mo? Swerte ka lang talaga. Sa ulo mo ang susunod na bala. Tay, Nahulaan niya ang trajectory ng bala sa loob ng millisecond. Paano ito posible? Bakit niya piniling maging tambay? Walang sino man sa ating militar ang may ganyang bilis ng reaksyon, kahit ang SEAL Team 6. Gusto ko lahat ng impormasyon sa kanya. Sige po, Mr. President. Missed ka. Ulit. buti na lang may tubig sa mata ko. Bangkay ka na sana. Maayos ang pandinig ko, gago. Wala kang tsansa ngayon. Basa ka na. Gusto mo ba akong patayin o kantutin? Papatayin kita, gago. Sinong naglock ng banyo? Huwag kang magpakita sa akin, gago. Hindi pa ako nakakita ng babaeng napakaapoy. Interesting. Ang tambay na yon ay tiyak na hindi ang hinahanap natin. Pervert lang siya. Pero wala pang nakatalo sa iyo ng ganyan, sweetheart. Tsamba lang yan. Nasaktan ang mata ko. Tay, kalimutan mo na siya. Kailangan nating tumutok sa ibang kandidato. Magpapalit ako. Idagdag mo siya sa listahan ng kandidato. Pero galit sa kanya si Miss Grant. Kahit gaano siya magatubili, itong lalaki ay maaaring ang pinakamagandang opsyon para protektahan siya. Kailangan kong ligtas ang anak ko sa misyong ito. Ngayon, pipiliin ang isang sniper para pakasalan si Miss Grant, anak ko. Peke lang ang kasal, syempre. Magiging undercover ako kasama ang aking napiling partner at mamumuno sa anti-terrorist mission. Ang personal kong assistant, si David, ang magiging hukom. Anong karangalan ang mapili? Ang pinakamahusay lang ang mananalo. Lahat ng kandidato ay ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Jesus, Ito ang mga pinakamagagaling na shooter sa bansang ito. lalo na si Theodore Ryan. Walang makakatalo sa kanya maliban kay Bullseye. Napakadali lang manalo dito. Anak ko, yung nakaswat uniform, tatamaan niya yan. Simulan na natin. Sandali lang, Selena. May isa pang kandidato. Ano? Sino? Sus, si Jake Ryan.
Siya yung pulubing basura pinalayas ng sarili niyang pamilya. At kriminal, seryoso, ano bang iniisip nila? Ano ginagawa mo dito, kuya? Wala kang pakialam doon. Tay, pwede bang magpaliwanag ka? Lahat! Alam kong medyo nakakalito tungkol sa huling kandidato, si Jake Ryan. Para labanan ang terorismo, kailangan natin ng mas maraming mamamayan na sumali sa hukbo. Kaya ang partisipasyon niya ay magandang mensahe sa publiko ng paghihikayat. Bakit ako inassign ng presidente sa kompetisyong ito? Alam ba niya? Salamat sa Diyos, siya nga, hindi naman siya mananalo. Hindi ko kayang pakasalan ang pulubing pervert na ito, kahit peke lang. Selena, gusto ko lang naligtas ka. Bukod doon, pumirma ka na para sa misyon. Kung sino man ang manalo ngayon, ikakasal ka sa kanya, kahit si Jake pa. Mr. President? Pasensya na sa pag-abala. Sa tingin ko hindi angkop para kay Jake na sumali sa seleksyon. Hindi siya bagay sa misyon. Wala siyang iba kundi kahihiyan. Jake, dapat umalis ka na. Sa tingin ko, iyon ang pinakamabuti para sa ating lahat. Sige. Gusto ko sanang umatras, Mr. President. Wala akong interes. Napakasalan ng anak mong yan. Ano sinabi mo? Isa na namang dahilan? Ano ba talaga ang tinatago mo, Jake? Kailangan mo pa ring manatili sa kulungan sa loob ng 6 na buwan, tama? Kung sasali ka, papatawarin kita sa oras ng pagkabilanggo. Kung ganon, sasali ako. Tay, seryoso? Nagbibigay na ba kayo ng presidential pardon? Na parang candy? Hindi ko makita kung paano siya karapat-dapat. Mr. President, pakiusap. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Ang isa ko pang anak ay sapat na mabuti. Kasali si Jake. Tapos ang usapan. Mga Ginoo, pumili ng baril na gusto mong gamitin sa mga pagsubok. Hindi ko masyadong maibubunyag sa harap ng mamamatay tao na ito bago ko makuha ang lahat ng ebidensya. Mas mabuting manatili ako sa karakter kong pulubing talunan. Uy pare, paano ko gagamitin ito? Gago ka? Gusto mo akong patayin? Sorry. Pero papatawarin mo ako, di ba? Palagi kang mabait na kapatid. Oo naman. Kahit magkamali ka, hindi kita kayang magalit ng matagal. Bakit niya itinatago ang kanyang kakayahan? Jake, ano ba talaga ang gusto mo? Ayon sa source namin, si Jake Ryan ay nag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kung ganon... Lahat. Gusto kong i-upgrade ang mga premyo. Ang mananalo ay magiging ang bagong pinuno ng Delta Force. Ang pinuno ng Delta Force? Iyan ang pangarap na posisyon para sa bawat sundalo. Kahit ang SWAT captain ay wala kumpara dito. Ang isang tao sa posisyong iyon ay may access sa lahat ng case files. Makukuha ko ang lahat ng ebidensyang kailangan ko kung manalo ako. Mukhang kailangan ko ng maglaro ng totoo. Ang mga kandidato mula sa Navy SEALs at Army ay kapwa nanalo ng Expert Marksmanship Medals. Malayo sila sa antas ng palaboy na iyon. Ang kapatid niyang si Theodore Ryan ay ang mas magaling sa dalawa. Maliban kung ang talunan na iyon ay si Bullseye ng lihim, talagang matatalo siya. Ang unang round ay mga nakatakdang target. Kung mas maliit ang target na tamaan mo, mas mataas ang puntos na makukuha mo. Magsimula na tayo. Mukhang si Theodore Ryan ay nasa kanya na ang panalo. Ang gago niyang kapatid ay walang pag-asa. Nasaan ang palaboy na iyon? Hahaha. Mr. Ryan, turn mo na. Ang iyong anak ay nahimatay sa mga pagsusulit. Nakakahiya naman, Mr. Ryan. Sorry, nakatulog lang habang naghihintay. Turn ko na, ha? Pinakamalaki. Si Jake Ryan ang pinakamababa. Sinabi ko sa'yo, huwag kang magpahiya, Jake. Si
Sinabi ko sa'yo, Tay, walang pagkakataon ang tambay na yan na pakasalan ako. Panalo ako. Tigilan mo na ang pagiging delusional, Jake. Kinakain ng alak ang utak mo. Tingnan mo na lang. Ang bala ni Jake Ryan ay tumama sa langaw. Sa technical, ito ang pinakamaliit na target kaya siya ang nanalo sa round. Anong ginawa? Masakit ba na inagaw ko ang spotlight mo, bro? Swerte lang yun, bro. Pero hindi laging nasa tabi mo ang swerte. Oo, mananatili ito. Sisiguraduhin ko na aagawin ko ang unang pwesto mula sa'yo. Trap shooting ang ikalawang round. Ang kandidatong tumama sa clay pigeon ng pinakamabilis ang panalo. May suhestyon ako. Bakit hindi palitan ang target ng granada at paliparin ito patungo sa shooter? Puta, grabe yan. Kung hindi matama ng granada bago ito mahulog, mapupunit ang shooter dahil sa pagsabog. Tinatanggap ko ang suhestyon na ito. Kung aprobahan ito ng ibang kandidato, pero pwede kayong lahat sumuko kahit kailan. Kami ang pinakamahusay na shooter sa bansa. Dapat mas mahirap ang hamon para mahanap ang pinakamahusay. Maliban kung may mga duwag sa silid na kasama natin? Wala, madali lang yan. Ang buhay ng tao ay hindi dapat maging kapalit ng laruang ito. Ano? Natatakot ka ba, bro? Lumabas ka na ngayon, walang sisisi sa'yo. Alam na ng mundo kung anong klaseng tao ka. Walang bahay na talunan. Patay na ang pulubeng iyan kung tatanggapin niya ang hamon. Umalis ka na sa larong ito, Jake. Buwis buhay mo yan. Laban na, bro. Huwag kang umiyak na parang bata kapag nakita mong mas magaling ako sa'yo. Isang pulubing lasing na kriminal. Pasensya na, bro. Wala akong nakikitang mundo kung saan mas magaling ka sa akin sa kahit ano. Tingnan natin, di ba? Ang lalaking iyon ay 5 beses na pambansang kampeon sa mabilisang pagbunot ng baril. Tingnan mo, nanginginig siya. Hindi matatakot ang tunay na sundalo. Tay, hindi ko hahayaang itong tangang paligsahan ay kumitil pa ng maraming buhay. .53 segundo para sa isang target, bagong record. Sus, ang galing sa pagbaril ni Theodore ay talagang kahanga-hanga. Si Bullseye lang ang mas magaling sa akin. Wala kang tsansa. Kukunin ko ang mga parte ng katawan mo pagkatapos mong matapos ang larong ito, pare. Ikaw na, sir. Sasabak ako sa 3 hamon. Buisit. Hindi. Hindi. Puta, lugi ako. Anong ginagawa niya? Ano? Sus Mariusep, hindi ito sumabog. Binalik ba niya ang fuse sa granada? Paano nangyari iyon? Ang tanging makakagawa niyan ay si Bullseye. O hindi magagawa ng anak ko ito? Lahat. Si Jake Ryan ang nagbalik ng fuse. Iniligtas mo ang buhay ko, sir. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin pero maraming salamat. Ang bobong larong ito ay hindi katumbas ng buhay mo, dude. Umalis ka dito. Yan ang pinakamagaling na shooting skill na nakita ko. Ikaw ang sniper na hinahanap namin. Iyon na ba? Nanalo ako? Talaga? Mr. President, hindi pa tapos ang turn ni Jake. Hindi pa oras para ipahayag ang nanalo. Sa palagay ko walang makakabalik ng fuse sa granada gaya ng ginawa ni Jake. Kaya mo ba? Hindi. Sa iyong mga kakayahan, sana naging sundalong may medalya ka. Sa halip naging lasenggong walang tahanan ka. Mr. Ryan? Masaya akong maging tamad na lasenggong palaboy. Walang mali doon. Masyadong maikli ang buhay. Bakit hindi mo kailanman ipinakita sa amin ang iyong talento? May pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng talento at pagmamayabang. Wala akong dapat patunayan, lalo na sa iyo.
Paano niya ginawa yon? Sa palagay ko hindi ito magiging ganito kadali. Tiyak may binabalak siya. Makakahanap ako ng ibang paraan. Lahat. Pinakita sa atin ni Jake Ryan ang kanyang pambihirang galing sa pagbaril. Sa tingin ko, walang sino man sa bansang ito ang makakahigit sa kanya. Siguro sa buong mundo. Tiyak na siya ang panalo. Pakakasalan mo ang anak ko, binata. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko at ang misyon. Huwag mo akong biguin. Tinitiyak ko sa iyo, sir. Kahit na ang bastardong ito ay mahusay na bumarel, ang puso ko ay kay Bullseye lamang. Hello, magiging asawa ko. Huwag mo akong tawagin ng ganyan sa labas ng misyon. Peke lang ang kasal na ito. Hindi tayo magkakilala at gusto kong manatili tayong ganyan, gago. Kung kaya mo akong pigilan. Mukhang ako na ang kapitan ng Delta Force ngayon, so lahat sila ay nagulat sa akin ngayon? Siyempre, ikaw ang namamahala. Ginoong Pangulo. Wala akong personal na problema sa kapatid ko pero para sa ikabubuti ng bansang ito, kailangan kong magsalita. Si Jake ay isang palaboy na talunan at isang kriminal. Hindi siya bagay sa tungkulin ng ganitong antas. Pinatunayan niya rito na higit pa siyang karapat-dapat. Sino mang makakaprotekta sa ating bansa ay bayani, kahit ano pa ang kanilang nakaraan o pagkakakilanlan. Naniniwala ako kay Jake. Naiinggit ka ba, mahal kong kapatid? Akala ko magiging masaya ka para sa akin. Siyempre naman, Jake. Binabati kita. Sana lang hindi mo ito masira at masaktan ang sarili mo. Ang posisyong ito ay akin. Gagawin ko ang anumang kailangan. Anak, pwede kang umuwi kung wala kang matutuluyan. Hindi na kailangan, Mr. Ryan. Ang isang tambay na tulad ko ay hindi karapat-dapat manirahan sa mansyon ng Ministro ng Depensa. Huwag kang parang bata. Hindi ka pwedeng tumira sa kalye ngayong kapitan ka na. Tigilan mo na akong hiyain. Para sa pagiging totoo ng ating misyon at para sa kaligtasan ni Selena, si Jake ay mananatili sa bahay ng anak ko. Ano? Pero kailangan mong mag-ahit ng balbas mo. Sige. Unang tuntunin, walang sex. 2, walang pag-ibig. At 3, gagawin mo ang sinasabi ko sa misyon. Relax, hindi ako kasing desperado gaya ng iniisip mo. Wow, malaki kang fan ni Bullseye. Hindi ka ba? Idolo siya para sa lahat ng ahente at sundalo. Hindi siya karapat-dapat maging bayani. Magsabi ka pa ng isang salita para insultuhin si Bullseye at sisipain kita palabas. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Saan mo nakuha yan? Ibinigay sa akin ni Bullseye. Kinidnap ako 5 taon na ang nakalipas nung nasa kolehiyo ako. Iniligtas niya ako. Siya ba ang dahilan kung bakit ka naging ahente? Wala kang pakialam. Ituturing ko na oo. Hindi ko akalain na ang isang Black Widow na tulad mo ay sobrang na-in-love sa isang talunan. Easy lang, honey. Huwag mo na akong hawakan ulit. Ang pinakamahusay na ahente sa bansang ito ay takot sa mga insekto? Patayin! Pakiusap, patayin mo! Malinaw na, princess. Pwede ka bang bumaba sa akin? Huwag kang magsabi kahit kanino tungkol sa ipis o papatayin kita. Matutulog ka sa sofa. Hi Miss Grant, pasensya na, nakinig ako. Pero natatakot ako na kailangan ng misyon ikaw at si Jake Ryan na matulog sa iisang kama. Ano? Mag-asal ka ng maayos kung gusto mong manatili ang bayag mo. Wow, ang galing mong mambola, di ba? Hindi kita gagalawin kahit hubot-hubad ka sa harap ko, asawa. Kaya wag kang dumikit sa akin kapag natutulog ka rin. Hindi magtatagal, Jasmine. Hahanapin ko ang ebidensya at papatayin ang pumatay. Nabura na ang ebidensya. Ang pagbawi nito ang tanging paraan para maisakdal si Theodore. Jake, tara inom. Gusto lang kitang mas makilala. Bago ka sumabak ng husto sa misyon kasama ang anak ko. Sige, saan po, sir? Nag-reserve ako ng upuan sa Hamiltons. Yung mamahaling restaurant na yon ay medyo hindi bagay sa akin. May mas magandang lugar ako kung talagang gusto mo akong makilala ng husto. Ang presidente ng Estados Unidos umiinom kasama ng isang binata na tulad mo. Hindi ko yun inaasahan. Natutulog din ako sa iisang kama kasama ng iyong anak na babae. Hindi ko rin yun inaasahan. Kaya bakit dito? Ito ang lugar na tinitirhan ko ng maraming taon.
matapos ako palayasin ng tatay ko. Pero bakit mo ginamit ang pagkakakilanlan ng isang pulubi? Ibig kong sabihin, isang matalinong binata na tulad mo ay maaaring magtagumpay sa anumang trabaho. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga para sa isang sniper, sir? Paliwanagan mo ako. Camouflage. Bago mo pindutin ang gatilyo, kailangan mong maging hindi nakikita sa iyong kaaway. Sino ang kaaway mo? Pasensya na, hindi ko masasabi iyan, sir. Malalaman mo sa tamang oras. Lahat. Ipinakita sa atin ni Jake Ryan ang kanyang pambihirang kasanayan sa pagbaril. Sa tingin ko, walang sino man sa bansang ito ang makakalampas sa kanya, marahil sa buong mundo. Siya ang tiyak na panalo. Nagkamali ba ako sa aking anak sa lahat ng panahong ito? Baka hindi si Jake ang inakala ko. Tatay, may tumawag ng pulis. Nagbebenta si Jake ng droga. Ano? Ihina ko. Nasa kalsada lang ang banyo. Anong ginagawa mo dito? Pasensya na kuya. Hoy! Hindi mo pwedeng arestuhin ng mga tao basta-basta. Wala akong ginawang mali. Akala ko nagsimula ka ng panibagong buhay, Jake. Ipinagkatiwala sa iyo ng presidente ang misyong ganito kalaki at ginagawa mo itong kalokohan? Huling beses mo na akong binigo. May tumawag sa amin na nagsasabing nagbebenta ka ng droga. At pinaniwalaan mo siya, tatay. Ganyan ka talaga. Sa pagitan ng isang matuwid na SWAT captain at isang lasing na tambay, sino sa tingin mo ang mas pinagkakatiwalaan ko? Mag-isip ka, Jake! Hindi, tatay. Paborito mo siya palagi, pero hindi ako nagbebenta ng droga. Pinagbintangan mo ako. Tama na. Ipasok mo siya sa kulungan, Teo. Alisin mo siya sa paningin ko. At huwag mo siyang piyansahan. Kailangan niyang matuto ng leksyon. Sumakay ka na sa kotse, Jake. Huwag mo akong pilitin. Anong ginagawa mo sa kanya? Dapat sinabi mo sa akin na magtatagal ka sa labas ngayong gabi. Akala ko nahayag ang pagkatao mo at pinatay ka ng terorista. Nag-aalala ka ba sa akin? Ako, nag-aalala ako sa ating misyon. Miss Grant, inaaresto si Jake dahil sa pagtutulak ng droga. Hindi mo dapat siya ikulong bago mo imbestigahan ito ng lubusan. Nasa mahalagang misyon siya. Huwag kang makialam dito. Miss Grant, maaari mong alisin ang walang kwentang kapatid ko at magkaroon ng mas mabuting kasama pagkatapos ko siyang arestuhin. Huwag kang maawa sa batang ito, Ahente Selina. Mabibigo ka lang niya at mabibigo ang misyon. Sige, basta dalhin mo siya. Seryoso ka bang iniiwan ang iyong partner? Dapat kang palitan niya at maghanap ng bagong partner, Jake. Babawiin ko ang sa akin at magiging bagong kapitan ng Delta Force. Sino ba ang kasama mong uminom? Ang presidente. Tama. Bakit naman dadalo ang presidente sa napakapangit na lugar na ito? Nagsisinungaling ka pa, Jake? Muntik na akong magkaroon ng kaunting pag-asa na nagbago ka sa paligsahan. Wala kang pag-asa tulad ng dati. Alamin ang totoo nito. Ang sino mang umiinom kasama mo ay malamang na isa ring hamak o mas malala isang adik sa droga. Dapat ko rin siyang arestuhin. Jake! Paano ka naman napunta sa ganito? Sabihin mo kung nasaan siya. Ang lalaking kasama ko ay hindi mo pwedeng pagtripan. Matapang, ha? Sa tingin ko, ang kaibigan mo ay hindi mas matapang kaysa sa bala ko. Ano?
Papatayin mo siya kung hindi siya sumunod? Kung kailangan ko. Nasa likod mo mismo siya. Totoo ba yan, Theodore? Papatayin mo ang presidente? Sinabi ko sa'yo na presidente iyon. Tatay? Ginoong Pangulo ito. Pasensya na po, malaking hindi pagkakaintindihan ito. Opo, hindi naman intensyon ni Teo na walang galang sa inyo. Ginagawa lang niya ang trabaho. Wala akong pakialam kung iginagalang niya ako o hindi. Pero hindi ko papayagan na ang isang SWAT captain ay bumaril sa mga tao ayon sa kanyang gusto. Palayain siya. Sir, nagbebenta ng droga ang kapatid ko. May ebidensya ako. Hindi namin siya basta pakakawalan. Nasa tenta ko kanina, walang droga. Ang pagdakip sa isang tao ng walang ebidensya ay hindi makatarungan. Para sa akin, hindi mukhang drug dealer si Jake. Salamat sa paniniwala ninyo sa akin, sir. Ginoong Pangulo, inamin ng lalaking ito na siya ang naglagay ng droga sa tent ni Jake. Si Theodore Ryan ang nasa likod nito. Ano, pinagbintangan mo ang sarili mong kapatid? Hindi ko ginawa. Nakipagsabwat si Jake sa pulubing iyon at pinalaban siya sa akin. Pulubi rin siya. Pwede mong piliin ang magsabi ng totoo. O dekada sa bilangguan, pare. Ibinigay sa akin ng SWAT officer para ilagay ang droga doon. Bakit ang isang pulubing tulad ko ay magbibigay ng ganyang kalaking pera, kapitan? Pwedeng sa iba ang pera. Hindi ko ginawa. Tumahimik ka, Teo. Akala mo ba bulag kami? Tatay, ano man ang gawin ko, ginagawa ko ito para sa karangalan ng pamilya natin. Papanigan mo ang pulubing ito kaysa sa akin? Palagi kong akala. Si Jake ay isang kahihiyan sa ating pamilya. Nagkamali yata ako. Walang anuman ang maging pulubi kumpara sa pagiging ahas na tulad mo. Anong pakiramdam? Ang maging itim na tupa ng pamilya, kapatid. Pupunitin ko ang maskara mo. At ipapakita sa mundo ang totoo mong pagkatao. Ako dapat ang may lahat, hindi ikaw. Hindi ikaw. Maghintay ka lang, gago. Hindi pa ako tapos. Di gawin mo. Pero una, ikaw naman ang dapat makulong. Paggawa ng peking ebidensya at pagpaparatang sa inosenteng tao ay tunay na kasuklam-suklam, nakakahiya. Ikulong ninyo siya. Teka, hindi mo yan magagawa. Ako ang SWAT captain. Nagligtas ako ng hindi mabilang na buhay ng mamamayan. At ngayon, ipapakulong mo ako para sa talunan na ito. Hindi yan patas. Nilabag mo ang batas, kapitan. Ang paglabag sa batas ay may kahihinatnan. Sumuko ka na bago ka namin pilitin, Teo. Yan na ba? Ano man ang mangyari, kakampi ka sa talunan kong kapatid? Bakit? Ano ba ang sobrang espesyal sa kanya, ha? Talaga bang tambay ka o nagpapanggap ka lang? Ano ang itinatago mo, Jake? Ano ang itinatago mo, Jake? Tama, meron akong ibang pagkakakilanlan. Asawa niya ako. Tama, mahal. Peking asawa. Oh, at ako rin ang Delta Force Captain ngayon kaya ayun din. Pwede kang magsalita ng kahit anong gusto mo. Pero malalaman ko rin sa kalaunan. Sir, ang lolo ni Theodore Ryan sa panig ng kanyang ina ay isang makapangyarihang senador. Ang pagsuko sa kanya ay magdudulot ng gulo sa Kongreso. Pakawalan siya. Hindi kita ipapakulong, Theodore Ryan. Pero hindi ka na ang SWAT captain. Salamat, Presidente. George, sa tingin ko, ang Ministro ng Depensa dapat may mas mabuting paghuhusga. Dapat mong malaman kung aling anak ang dapat mong ipagmalaki ngayon. Jake, marahil mali ako na sisihin ka dahil sa pagiging kahihiyan. Pero walang ama ang magiging proud sa kanyang anak na isang lasing na walang tirahan. Gusto kong magkaroon ng sandali kasama ang aking ama sa pribado. Planado na lahat. Plano? Hindi ko maintindihan. Ginawa ko ito para kay Jasmine. Nagpakamatay ang asawa mo dahil lasenggo ka at inaabuso mo siya. Anong ibig mong sabihin? Pinatay siya ni Theodore habang sinusubukan niyang gahasain siya. Rumor lang na inaabuso ko siya na ginawa ni Theodore para mabitag ako. Ano? Hindi. Imposible yan. Hindi kailanman. Sinabi sa akin ni Jasmine bago siya mamatay.
Sinira ni Theodore ang ebidensya pero mahahanap ko ito at pananagutin siya. Kaya nagtago ka. Sa ilalim ng pagbabalat kayong pulubi para hindi siya maghinala? Eksakto. Tay, hindi ko alam kung naniniwala ka pa sa sinasabi ko. Pero pakiusap. Lihimin mo ito bago matapos ang trabaho ko. Tandaan mo, nilagay ko ang gamot ko sa kanang bulsa. Ikaw ay... Tatay ko. Paano ko makakalimutan? Pasensya na sa ginawa ko sa'yo, anak. Ata, naniniwala ako sa'yo. Umuwi ka na. Kapag natapos na ang misyon mo, hindi mo dapat tulungan si Theodore Selina. Ayoko na ang pulubing iyon ang maging kasosyo ko. Sa tingin ko may utang na humingi ng tawad sa akin. Selina, Sige, pasensya. Masaya? Hindi pa kung gusto mo ng kapatawaran ko. Gugulin ang gabi sa pulubing impyerno kasama ako. Baliw ka ba? Puno ng insekto ang lugar na yan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa matulog doon. Akala ko ang pinakamahusay na ahente sa bansang ito ay hindi matatakot sa kahit ano. Paano na lang ang ilang insekto? O nepotismo lang ba iyon? ang anak ko ay isang babaeng walang takot, Jake. Nakuha niya ang kanyang pwesto. Sa totoo lang, Mr. President, Ayos lang, mananatili ako. Huwag kang maglakas loob na sabihin kay tatay. Mr. President, tungkol sa mga insekto, ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong komportable ang misis ko. Huwag kang mag-alala. Sige, magandang gabi, mahal. Ikaw muna, misis. Masakit leeg? Dahil sa'yo. Ito. Uy, sinusubukan mo ba akong hawakan? Nawawala ang sakit. Paano mo ginawa yon? Hindi ba ako puro sorpresa? Yung gogong talunan ninakaw ang pwesto ko, Lolo. Huwag kang mag-alala, Teo. Pangako, magiging kapitan ka ng Delta Force sa lalong madaling panahon. Paano ko po kayo matutulungan, Mr. Clint? Alam ninyo na ang tatay ko ay kalaban ninyo sa politika. Walang bagay na permanenteng kaaway sa mundo ng politika, Miss Grant. Ginagawa lang natin ang dapat. Pagbuo ng mga koneksyon na may iisang interes. Pero sa tingin ko, wala tayong kahit anong iisang interes. Bullseye. Alam kong talagang idol mo siya. Kung matutulungan mo akong maalis si Jake Ryan, sasabihin ko sa'yo kung saan siya makikipagkita. Akala ko apo rin niyo si Jake. Hindi kung walang dugong Clint. Paano kita mapagkakatiwalaan? Walang nakakaalam kung nasaan o sino si Bullseye, kahit ang tatay ko. Hindi ako ang tatay mo. May sarili akong mga koneksyon. Akitin mo si Jake at kasuhan mo ng rape. At makukuha mo si Bullseye. Iniligtas ni Bullseye ang buhay ko. Siya ang lahat sa akin. Lolo, pero malalaman niya na wala tayong alam tungkol sa kinaroroonan ni Bullseye. Tatawid tayo sa tulay na iyan kapag narating natin ito. Gagawin natin ang lahat para makuha ang gusto natin. Uhaw ka? Bakit mo naman inaalala ang kalagayan ko bigla? Hindi ba't isa lang akong walang tirahan na talunan para sa'yo? Relax. Tao pa rin akong may dignidad. Tanong ko lang kung uhaw ka. Salamat. Bakit ang init ng pakiramdam ko? Kakaiba. Kailangan kong maligo. Buwisit. Nagtitigasan ako. Anong nangyayari sa katawan ko? Dapat ko bang gawin ito? Inosente si Jake, pero gusto kong makita si Bullseye ng harapan. Bukas, lahat ng headline sa dyaryo ay magiging ang mahal kong kapatid ay isang manyak, rapist at sumisilip sa banyo ng babae. Perpekto, Miss Grant. Oras na. Anong ginagawa mo dito, Selina? Ito ang banyo ng mga lalaki. Hindi, pambabae ito! Ano? Pasensya na, medyo malabo ang isip ko. Mali siguro ang nakita ko, aalis na ako agad. Sa tingin ko, baka nadroga ako.
Ito ay napakalakas na pampalakas ng libog. Kung hindi ka makipagtalik sa ilang minuto, mamamatay ka. Hindi ba sobrang nakakatawang paraan para mamatay? Heto. Nawawala na ang sakit. Paano mo ginawa iyon? Hindi masamang tao si Jake. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mamatay dahil sa akin. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kita. O mamamatay ka. Hindi kita pwedeng samantalahin dahil sa isang stupid na droga. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa galawin ako. Paano ko siya mapiframe na ginahasa niya ako? Kailangan kong pigilan ang planong ito. Jesus! Jake, hindi kita hahayaang mamatay. Kailangan kong ilabas si Jake dito bago dumating si Theodore. Nakatanggap kami ng tawag na isang kasuklam-suklam na pulubing manyak pumasok sa banyo ng mga babae at tinangkang gahasain ang mga inosenteng babae dito. Ano? Hindi ko ginawa! Isang pagkakamali lang iyan. Teka, ikaw lang ang nakakaalam na nandito ako. Ikaw ba ang tumawag sa pulis? Ako? Oo, pasensya na Jake. At tumawag ka. Bago ka pa pumasok sa banyo, pinahamak mo ako at ang kapatid ko? Jake, may paliwanag ko. Pasensya, hindi ka pwedeng makipag-usap sa suspek hanggang sa oras ng pagbisita. Malalaman ng lahat sa bansang ito kung gaano ka kasuklam-suklam. Isang hamak na basura at rapist. Hindi ka ba masaya, kapatid? Sikat ka na. Iyo, nakita ko ang balita. Sa tingin ko, hindi kaya ng kapatid mo. Ang gumawa ng ganito. Bakit sobrang gusto mo siya bigla na lang, Tay? Kahit na mas magaling siya sa akin sa paggamit ng baril, siya pa rin ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Jasmine. Tandaan mo? Theo! Naniniwala akong inosente si Jake. Hihingi ako ng pardon sa presidente. Salamat, Tay. Sige, gawin mo ang gusto mo, Tay. Titiyakin ng lolo ko na hindi niya ito makukuha. Umalis ka na! Pagkatapos mong matanggal sa iskandalong ito, ako ang magiging bagong kapitan ng Delta Force. Palayain si Jake sa kulungan. Ayaw ko nang malaman kung nasaan si Bullseye ngayon. Huli na, Miss Grant. Alam na ng lahat na rapist na siya ngayon. Kung hindi mo siya palalayain, sasabihin ko sa press na ikaw ang nag-set up nito. Gawin mo. At sisiguraduhin kong malaman ni Bullseye na kasali ka rin sa shit na ito. Hindi, ayaw kong isipin ni Bullseye na may kinalaman ako rito. Huwag mong idamay si Bullseye. Hindi ko sasabihin. Pero ilalabas ko si Jake. Gawin mo ang gusto mo. Ngayong iniisip ng buong bansa na ang kapatid kong walang tirahan ay isang rapist. Nakuha ko na ang gusto ko. Pumirma ka na sa mga papeles. Maswerte ka. Malaki ang binayad ni Miss Grant para sa'yo. Jake, sorry talaga. Ginawa ko ito dahil nangako ang kapatid mo na sasabihin kung nasaan si Bullseye. Pero ako, hindi ko sinasadya na mangyari ito. Bullseye, ha? Sa tingin ko, dapat nating tapusin ang kasal natin dito, Miss Grant. Naiintindihan ko naman kung gusto mong makipaghiwalay. Pero hindi ako pumayag dyan. Hindi bago matapos ang misyon. Sa ngayon, kailangan nating manirahan sa iisang bubong. Umuwi na tayo, Jake. Sa tingin ko, wala nang masyadong misyon na gagawin. Ngayong nakikita ako ng mundo bilang rapist. Mas mabuti kung humanap ka ng ibang partner, Miss Grant. Ang tatay ko, ang presidente, hindi pa tinatanggal ang papel mo. Partner mo pa rin ako. Ginagawa namin ito para sa ating bansa. Bahala ka. Gawin mo ang gusto mo, pero hindi ako aalis. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nag-aalala na baka may mga bug? Eh kung kagatin nila ako bilang parusa sa pagkakanulo sa'yo. Bahala ka. At saka, akala ko baka gusto mong malaman? Si Theodore ay humihingi ng tulong sa kanyang lolo para makuha ang posisyon sa Delta Force mula sa iyo. Dapat kang mag-ingat. Salamat, pero huwag kang mag-alala. Wala silang ideya kung sino ang kanilang kinakaharap. Sa tingin ko, oras na upang ihayag ang aking sarili bilang Bullseye.
Tingnan mo nga ang kapitan na pinili mo. Anong biro to, Mr. President? Anong gusto mo? Simple lang, sibakin mo tong walang kwenta at gawin mong bagong kapitan ang apo ko. Si Theo ang pinakamagandang opsyon ng bansang ito at alam mo yan, wala siyang katapat maliban kay Bullseye. Mahilig mag-exaggerate ang press ngayon. Baka hindi naman talaga guilty si Jake. Kailangan kong mag-imbestiga at kumpirmahin muna ito. Nahuli sa eksena si Jake Ryan. Desisyon ko na to, Mr. Clint. Salamat sa pagbisita mo. Puta, paano naman pumanig ang presidente sa walang tahanan na talunan na yon? Tiyak na malalaman ng presidente na tayo ang nasa likod nito kung patuloy siyang mag-iimbestiga. At kung gawin niya yon, hindi maganda yon para sa atin. Ano? Ano ang dapat nating gawin, Lolo? Patunayan na guilty si Jake Ryan nang walang pag-aalinlangan bago niya malaman. Kailangan nating paigtingin ang mga bagay. Isang grupo ng mga nakamaskarang lalaki nagsunog ng isang opisina ng gobyerno. Isang empleyado ang ginahasa at pinatay. Maaring si Jake Ryan ang isa sa mga suspek. Magaling Theo, mukhang ito na ang gagana. Pagsusuri ng pulisya sa kanyang mga fingerprint at buhok mula sa pinangyarihan. Sasaksi ka laban kay Jake Ryan sa paglilitis sa loob ng 3 araw. Huwag mo po akong patayin. Kahihiyan ka sa SEAL team. Paano mo nalaman na nasa SEAL team ako? Sinong putang ina? Bullseye? Iniligtas ko ang iyong puwit sa isang misyon. Bumalik ka at ginahas at pinatay ang isang inosenteng babae. Dapat ay pinabayaan na kitang mamatay. Hindi, pasensya na. Ikaw ay isang alamat na parang Diyos. At idolo ka naming lahat. Pakiusap, maawa ka sa akin. Bakit mo isinisi kay Jake Ryan? Inutusan ako ni Rowan Clint at inutusan niya akong tumestigo laban kay Jake Ryan. Maging tapat ka sa paglilitis o ang bala ko ay para sa iyong ulo. Hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito, mahal kong kapatid. Mabubunyag din ang katotohanan sa huli. Parusang kamatayan sa rapist. Si Jake Ryan isang rapist at ngayon ay walang tahanan ang sinasabing utak sa likod ng nakakasindak na insidenteng ito. Magsisimula na ang paglilitis na ito. Jake! Nakakuha na sila ng ebidensya laban sa'yo. Magiging masama ito para sa depensa mo. Pero naniniwala akong inosente ka, anak. Ako rin. Salamat. Pwede mo ba akong tulungang imbestigahan? Ang mga taong ililista ko dito, sir? Sige, walang problema. Narinig kong haharap ka ng walang abogado. Malamang magkita tayo sa electric chair, pare. Huwag kang masyadong sigurado, Theo. Malalaman ng mundo kung sino ang tunay na kriminal sa lalong madaling panahon. Isang babaeng opisyal ang brutal na ginahasa at pinatay. Bilang miyembro ng gobyerno at dating abogado, ako ang kakatawan sa fiskal. Ito ang surveillance footage mula sa pinangyarihan. Malinaw na makikita ang mukha ni Jake Ryan. Walang duda na siya ang gumawa ng krimen. Narinig ko na nagpakamatay ang asawa niya dahil inabuso niya ito dati. Sa tingin ko, ito ay tugma na pupunta siya at papatay ng ibang babae. Ang hayop na iyon ay demonyo. Hinihiling ko na ang suspek ay hatulan ng kamatayan, Your Honor. Tutol ako. Una sa lahat, ayon sa balita, may 3 lalaking nakamaskara. Bakit wala akong maskara sa muka? At, mahal na hukom, tingnan ang tattoo sa leeg ng lalaki. Wala akong ganyan. Halatang peke ang footage. Pwedeng i-fake ang kahit ano gamit ang AI ngayon. Pasensya na, mahal na hukom. Mukhang naligaw tayo ng hindi mapagkakatiwalaang source. Gayunpaman, ang buhok at fingerprint ni Jake Ryan ay nasa crime scene pa rin. Madaling makuha ang buhok at fingerprint. Maaring may nagtanim yan doon. Mapapatunayan ng asawa ko na wala man lang ako roon nung gabing iyon.
Miss Grant, maaari kang magsalita mula sa iyong upuan. Pagtutol, mahal na hukom. Sinabi sa akin ni Miss Grant na wala siya kasama ang suspek nang mangyari ang insidente. Pakitingnan ang document D. Iyan ang mga record na nilagdaan ni Miss Grant mismo. Ano? Pirmahan mo po ang mga papeles. Pinagkaisahan na naman nila ako. Ang ipinagtapat ni Miss Grant sa file ay nagpapakita na nagsinungaling si Jake Ryan tungkol sa kanyang alibay at madalas din siyang abusuhin sa kanilang kasal. Pinasok mo ba ako sa ibang plano para kay Bullseye ulit? Selena? Hindi ko maintindihan. Wala akong alam tungkol sa record, Your Honor. Tumahimik, kaayusan sa korte. Maipapaliwanag ko. Miss Grant, dahil hindi mo sinusunod ang mga utos ng pagdinig na ito, kailangan kong hilingin na umalis ka. Your Honor, lahat ng tao sa bansang ito ay gustong patayin si Jake Ryan. Ang mga tao ay nararapat sa hustisya. Walang maniniwala sa kalokohan mo kung malaman ng mga tao ang ginawa mo. Rowan Clint. Balita tungkol kay Rowan Clint ay maaaring makaapekto sa iyong paghuhusga, Your Honor. Anong nangyayari, Your Honor? Mr. Clint, pakicheck ang balita. Kailangan naming linawin ang iyong integridad sa panunumpa ng katotohanan bago tayo makapagpatuloy. Kakakuha lang namin ng balita mula sa isang hindi kilalang source. Mukhang si Jake Ryan ay pinagbintangan ni Rowan Clint at ng kanyang sariling kapatid, Theodore Ryan, sa kanyang iskandalo ng panggagahasa. Kaya ba talagang nagkasala si Jake Ryan? Sino ang tunay na kriminal? Haharapin ka namin mamaya, Theodore Ryan. Sino ang tumutulong sa akin? Sino? Hindi ko hahayaang ilagay ka nila sa death row. Your Honor, alam mo naman ang press. Gusto nilang mag-imbento. Ang apo ko at ako ay hindi kailanman gumawa ng ganoon kung hindi ka makumbinsi ng sinabi ko. Nais kong tumawag ng isang saksi. Ayon sa aking saksi, nakita niya si Jake Ryan na gumawa ng krimen sa pinangyarihan gamit ang sarili niyang mga mata. Naging abogado ako sa loob ng mga dekada bago ako pumasok sa politika. Hindi pa ako natalo sa kaso. Kaya kung gusto kitang patayin, kahit ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Kung gayon, sa tingin ko kailangan kong maging mas mahusay kaysa sa Diyos na sinasabi mo. Ang tanging tao sa bansa na lampas sa Diyos ay si Bullseye. Isang lasing na pulubing basura tulad mo. Wala kang pag-asa. Sir, sabihin mo sa lahat ng narito ngayon kung ano ang nakita mo sa pinangyarihan. Huwag kang matakot sa talunan na yan. Basura lang siya ng lipunan, mas mababa kaysa sa sino man dito sa silid. Ano sa tingin mo, si Bullseye ang gusto niyang sabihin mo, sundalo? Ako. Nagsinungaling ako. Magkakaroon ng matinding parusa kung babaguhin mo ang iyong pahayag. Pag-isipan mong muli bago ka magsalita. Poprotektahan ka ni Bullseye kung siya ay nanonood. Pinoprotektahan niya ang katarungan. Sinuhulan ako ni Rowan Clint para i-frame si Jake Ryan, Your Honor. At yun ang totoo. Tangina. Pinlano niya lahat ito. Tumigil ka, gago. Your Honor, huwag mo siyang paniwalaan. Puro kasinungalingan lang iyan. Tiyak na sinuhulan ni Jake siya. Pasensya na pare, unang talo mo. Unang beses sa lahat, di ba? Paano mo siya napabaliktad? Sabi ko na sa'yo, mas magaling ako sa Diyos na sinasamba mo. Hindi pa ito tapos.
Your Honor, ipinipilit ko na sinuhulan ang aking saksi o binantaan ng suspek, kaya hindi siya nangahas magsalita ng totoo. Pero naniniwala ako sa iyong paghatol. Batay sa impormasyong natanggap, ipinapahayag ko na si Jake Ryan ay may sala. Ang testimonya ng saksi ay masyadong pabago-bago para maging wasto. Ngunit batay sa ibang ebidensya, ang suspek ay tatanggap ng hatol na kamatayan. Hindi pwedeng si Jake ang may sala. Bravo. Ikaw ay talagang isang tusong soro, Ginoong Clint. Ano man ang gawin mo, hindi mo ako matatalo. Gaya ng sinabi ko. Tapos na ang kaso. Kamahalan. Rowan Clint malinaw na nasa likod siya nito. Paano ka naging bulag? Kamahalan, ang hatol na ito ay may malubhang alalahanin. Hinihimok ko ang korte na muling pag-isipan. Tahimik, Ginoong Presidente. Iginagalang namin ang inyong presensya ngayon, ngunit ang korte ay nagpapatakbo ng independyente. Tapos na ang hatol. Hindi, anak ko! Adios kapatid. Sakto sa oras. May natagpuan kami, Mr. President. Arestuhin siya. Anong ginagawa mo? Wala kang karapatang arestuhin ako kahit ikaw pa ang presidente. Idedemanda kita sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Sinuhulan ka ni Rowan Clint. Ito ang record ng iyong account mula sa mga bangko sa ibang bansa. At ikaw, Mr. Clint, masususpindi ka bilang senador. Buisit. Hindi, at ipapatanggal kita bilang hukom, epektibo ka agad. Ang hatol mo ng parusang kamatayan kay Jake Ryan ay wala ng bisa. Ano, ang sobre? Paano mo nalaman na ang hukom ang magiging problema, Jake? Nag-research lang ako. Si Rowan Clint ay matagal nang nagtatrabaho kasama ang isang hukom sa loob ng maraming taon. Kaya naman hindi pa siya natatalo sa kaso dati. Na-outsmart mo ang matandang fox na iyon. Lahat! Si Jake Ryan, itong napakatalino na binata ay hindi isang domestic abuser, hindi rapist o mamamatay tao. Sa katunayan, wala siyang kasalanan. Salamat, Mr. President. Sandali lang. Hindi pa tapos ang paglilitis, mahal kong kapatid. Nasa upuan ng depensa. Tatlong taon na ang nakalipas, Theodore Ryan ang kapatid ko sa ama, ginahasa ang asawa ko at pinatay ito. Diyos ko, akala ko pambansang bayani siya. Ilang plot twist pa ba ang ibibigay nila sa atin? Kaya lumalabas na si Theodore ang tunay na kriminal, yung lasing niyang kapatid na walang tirahan ay baka hindi naman ganoon kasama. Hindi. Gusto ng putang yon. Talaga bang akala mo pinili ka niya imbes na ako? Panahon na para bayaran mo ang ginawa mo, kapatid. Jake, mananagot siya sa batas para dito. Huwag kang bumaba sa antas niya. Ikulong sila bago ang pagpatay. Tay, tulungan mo ako. Kahit anong ginawa ko, anak mo pa rin ako. Huwag mo akong hayaang mamatay. Hindi ka anak ko! Hindi ka pwedeng maging isang basurang walang tirahan. Sino ka ba talaga? Ano ang itinatago mo sa akin? Ikaw ba si Bullseye, sir? Nakita ko na siya dati. Ang porma mo, boses mo masyadong pamilyar. Bullseye? Paano naging imposible?
Jake, ikaw ba talaga siya? Buhay na alamat si Bullseye. Taon na naming hinahanap ka. Jake, totoo ba ang sinasabi ng lalaking ito? Si Rowan ay hindi lalaking uupo at maghihintay ng kamatayan. Hindi ko masabi kung sino ako ngayon. Jake, sagutin mo ako. Di. Maling tao ang nakuha niya. Oh, talaga? Akala ko. Ako'y, pasensya na. Mahirap ang araw na ito, Jake. Magpahinga ka at maghanda para sa misyon. Palabasin mo ako. Ayokong mamatay. Tigilan mo ang pagiging duwag. Ilang araw na lang papatayin na tayo, Lolo. Huwag kang mag-alala, Theo. Di tayo mamamatay. Pababayaran ko sa mga anak ng puta yan. Hindi pa tapos ang misyon. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Hihingi ako ng permiso sa presidente para magkahiwalay kaming manirahan. Itutuloy natin ang misyon. Galit ka pa ba sa akin? Tingnan mo, hindi ko pinirmahan ang mga papel na yon para labanan ka sa korte. Pinaglaruan nila ako. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan pa kita, Selena. Pakiusap. Jake, magkasama tayo. Alam kong nagkamali ako pero pangako ko hindi na mauulit. Pipiliin mo ba si Bullseye kaysa sa akin? Hindi ako sigurado. Baka nga. Paalam na. Bakit ang sakit ng puso ko? May nararamdaman ba ako sa kanya? Puta, ano nangyayari sa akin? Tara, mag-concentrate ka. Anong ginagawa mo? Panatilihing tuwid at matatag ang mga braso bago mo pindutin ang gatilyo. Tay, bakit nag-aapoy ang katawan ko para sa kanya? Ang tanging taong mahal ko ay si Bullseye. Bakit ang bait mo sa akin? Hindi mo ba sinabi na ayaw mong maging magka-partner tayo? Ayaw lang kitang mamatay sa misyon. Jake, Selena, humanda kayo. Nakatanggap kami ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng lider ng terorista. Ang target ng pagpatay ay mananatili sa hotel na ito. Mag-ingat kayo. Magiging delikado ito. Huwag kayong mag-alala, sir. Ipinapangako ko na ligtas ang iyong anak na babae sa akin. Panahon na para ipakita ang aking trump card. Eto na, mauna na ako. Wisit, pumasok tayo sa bitag nila. Ibaba mo ang armas mo. Masaya akong makita ka ulit, kapatid. Paano ka hindi nakakulong? Hindi mo alam ang kaya namin, bata. Bati mo ang mga kaibigan ko. Ikaw, kakampi ka ng mga terorista? Wala kang iniwan na pagpipilian sa akin. Ako dapat ang pinuno ng bansang ito sa halip na ang tatay mo. Kailangan gawin ng isang tao ang kanyang dapat gawin. Magiging presidente ako kahit anong halaga. Sumuko na kayo at magpakulong at baka hayaan ko kayong mabuhay. Huwag kang magdelusyon. Tumingin ka sa paligid mo, ang katawan mo ay mapupuno ng bala. Tanging mga maalamat na bayani tulad ni Bullseye ang makakatakas sa ganitong sitwasyon. Basura ka lang na walang tahanan. Huwag mo silang asarin, Jake. Papatayin mo kami. Huwag mo silang asarin, Jake.
Papatayin mo kami. Alam ko ang ginagawa ko, Selena. Try mo ako. Wag. Please, wag mo siyang patayin. Isinasapanganib mo ang buhay para sa kanya. Selena, umalis ka sa daan. Ako na ang bahala dito. Bakit bawat babae handang mamatay para sa'yo? Ano bang puta ang espesyal sa'yo, ha? Mukhang mas pogi lang ako. Alam mo, ginahasa ko at pinatay ang asawa mo. At ngayon kakantutin ko ang bagong girlfriend mo. Sa harap mo mismo. Huwag mo siyang idamay. Maglaro muna tayo ng hangal na laro bago ko siya kantutin hanggang lumabas ang utak. Sa duelong ito, lalabanan mo ako gamit ang tirador. Kung umiwas ka, tatama ang bala ko diretso sa bungo ng sinta mo. Jake! Huwag kang mag-alala sa akin. Alam ko kung ano ang pinasukan ko. Magiging masaya ito. Buhay mo o buhay niya, hindi madaling pumili, di ba bata? Malaking kalibring rifle yan. Plastic na tae ang bala ko. Kahit tamaan ko ang bala niya, hindi ito mapipigilan. Kunin mo ang putang inang tirador mo at barilin. Huwag mong sayangin ang oras ko. Tangina. Swerte mong anak ng puta. Gawin mo ang kahit anong gusto mo sa akin. Pakawalan mo si Selena. Jake, sabay tayong haharapin ito. Magka-partner tayo. Tapusin mo na ang larong gago, Teo. Sasakupin natin ang bansa kasama ang ating mga bagong kaibigan. Wala tayong oras na sayangin sa mga maliliit na ito. Sandali lang, Lolo. Wala sa inyong dalawa ang makakalabas dito ng buhay. Ano ngayon ang gagawin mo, ha? Huwag mong hawakan ang partner ko, gago. Kadalamat. Akala mo tapos na ito. Marami pa akong bala. Lilipulin ko kayong dalawa. Tama na, Teo. Hindi ito laro. Patayin sila. Mukhang ito na, Jake. Buti na nakilala kita. Ngunit sayang at hindi ko na nakilala si Bullseye. Magiging okay tayo, Selena. At makikilala mo siya, pangako. Nagpapanggap ka pa ring bayani? Hindi ka natututo, di ba? Patayin sila. Pasensya na. Visit. Hindi namin hahayaan ang bansang ito na mahulog sa kamay ng mga tulad mo. Dahan-dahan lang, mahal. Kung pindutin mo ang gatilyong yan, libu-libong inosenteng tao ang madadamay sa akin. Sinong tinutukoy mo? Patay na ang mga kaibigan mo. Isang simpleng pindot ng buton at boom. Daan-daang plaza sa bansang ito ang sasabog ng pira-piraso. Gusto mo bang may ganyang dugo sa iyong kamay? May kasanayan ka, pare. Pero ang lolo ko ang may utak. Ibaba mo ang putang inang baril mo bago ka magsisi. Ano na, Gigo? Bigay mo sa akin ang remote. Kaya mong kunin ang buhay ko.
Hindi mo pa rin naiintindihan, di ba? Wala kang posisyon para makipag-negotiate. At wala akong pakialam sa buhay mo. Ito ang mga site na pinakialaman namin. At ang tanga mong tatay ay may campaign event sa isa sa mga ito. Ano? Pagkamatay niya, gagamitin ko ang impluensya ko sa Kongreso para kontrolin, baka alisin ko ang eleksyon. At maglingkod habang buhay. Huwag. Hindi mo yan magagawa. Mas malaki ang ataking ito kaysa 9/11. At ako, lalabas ako bilang bayani habang kayong dalawa ay ililibing kasama ang libu-libong iba pa. Tigil mo yan, Tio. Hindi pa huli ang lahat. Pwede tayong magkasundo. Papababain natin ang presidente at ilalagay ka sa kapangyarihan. Hindi mo kailangang pumatay ng sinuman. Nakatutokso pero hindi. Gusto kong gawin ang mga bagay sa paraan ko. Bakit hindi ito gumagana, Lolo? Puta. Anong ibig sabihin mong hindi ito gumagana? Subukan ulit? Binigyan ko kayo ng opsyon. Pero tumanggi pa rin kayo. Tahimik, hindi ito gumagana. Hindi ito gumagana dahil lahat ng bomba ay na-dismantle na. Bobo. Ano? Paano nangyari yun? Nandito ka kasama namin. Oh, hindi ko sinabi na kami ang gumawa. Diyos. Ang paarte ay nakakapagod. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Niloko mo kami? Pumasok. Surprise, Mr. Clint. Paano naging posible? Dapat nasa campaign ka. Hindi mo pa ba nalaman? Bahagi lang ito ng plano. Natuklasan ni Jake ang kontak mo sa mga terorista noong nakaraang investigasyon. At ito ay para sa lahat ng maruruming sinabi mo tungkol sa akin. Sinadya mo kaming pinalaya sa bilangguan, di ba? Para magamit mo kami sa paghahanap sa lider ng terorista. Puta! Eksakto. Alam naming nagpaplano ka ng atake, kaya binigyan ka namin ng pekeng campaign location at Napalunok kami ng pain. Ang pag-arte at pagyayabang mo ay nagbigay sa amin ng sapat na oras para i-dismantle ang bomba. Hindi ko inakala na isang prestihiyosong senador tulad ko ay matatalo sa isang pulubing hamak tulad mo. Ang ironic. Lolo. Tanggalin mo yung putang ina mong kamay sa kanya. ako na ang bahala sa kanya. Hindi ka pwedeng isang hamak na pulubi lang. Anong putang ina ang itinatago mo sa amin? Sabihin mo, anak ng puta! Bakit lagi kang nananalo? Tama ka. Nagpanggap akong pulubi at lasenggo sa loob ng 3 taon. Para mababa ang iyong bantay habang hinahanap ko ang ebidensya laban sa iyo. Kilala mo ito. Hindi ikaw yon. Palagi kang naging isang putang inang talunan sa pamilya, isang dropout. Talunan, kriminal. Anong pakiramdam na ang iyong pagmamataas ay nadurog? Iyan ang pinakamahalaga sa iyo, pusta ko. Hindi ka magiging mas mahusay kaysa sa akin. Hindi ko ito tatanggapin. Ganito mo pinatay ang asawa ko habang ginagahasa mo siya, tandaan mo. Pinangarap kong patayin ka tuwing gabi. Pero hindi ko kaya. Ipaparanas ko sa iyo ang parehong sakit na naranasan ni Jasmine. At pupunitin ang iyong maskara ng paunti-unti at ipapakita sa mundo kung sino ka talaga bago kita tapusin. Paalam, mahal kong kapatid.
Salamat. Jake, ang bullseye na hinahangad kong makita ay nasa tabi ko lang pala sa lahat ng panahon. Pasensya na, hindi ko sinadyang magsinungaling sa'yo. Hindi ko alam na nagpapanggap ka na walang tirahan, lalo na lasing ka pa. Tiyak na marami kang pinagdaan ng sakit at paghihirap sa loob ng maraming taon. At pasensya na talaga, mali ang pagkakaintindi ko sa'yo ng matagal. Ayos lang, sulit naman lahat para ipaghiganti ang asawa ko. Ipapalathala ko sa press ang kwento mo para malinis ang pangalan mo. Hindi ka mga abuso sa pamilya, hindi rapist o mamamatay tao. Bayani ka, Jake. Isang bayani na kailangan ng ating bansa. Isang karangalan ng paglingkuran ng aking bansa, sir. Ngayong tapos na ang misyon. Magdiborsyo na tayo, Selena. Hindi, Jake. O dapat kitang tawaging bullseye. Sobrang sorry na nasaktan kita nun. Nabulag ako. Hindi na mahalaga yon. Pinapatawad na kita. Oras na para mag-move on tayo sa buhay natin. Jake, hindi ko alam kung paano sasabihin ito pero may nararamdaman na ako para sa'yo. Tayo. Sa tingin ko, mahal kita. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, Ang pinakamahusay na ahente sa bansang ito ay takot sa mga insekto? Mabait kang babae. Pero ang puso ko ay sa asawa ko. Pasensya na. okay lang. Naiintindihan ko, pwede tayong mag-divorce pero palagi kitang mamahalin. Palagi kang magiging bayani ko. Ano ang problema, David? Emergency. Sa tingin ko, walang ibang makakaya nito maliban kay Bullseye. Kayo dalawa, hindi mo na pwedeng mag-divorce. May isa pang insidente. Kailangan ka namin sa susunod na misyon. Bilang mag-asawa. Ano?